The Pod Network Entertainment. Welcome sa panibagong episode ng The Red Door Podcast PH. As you can see, nasa medyo mas inayos na setup, iba dun sa kahapon. At ayun na nga, kung napanood nyo yung unang episode, I'm sure na nabitin kayo sa mga kwentong katatakutan na ibinabahagi ng ating mga community members. Kasi medyo naputol nun, Paps, eh, no? Ikaw, Ate Bebs, kamusta? Nabitin ka ba nun? Super nabitin. Kasi akala ko magkukwento pa tayo ng mga chuchu bells na nanggaling dito sa Baguio. Kasi nandito na tayo eh. So matutuloy pala tayo ngayon. Ano ba yung gagawin natin ngayon? Ayun na nga, pero don't worry since naka-white lady outfit ka naman today. Alam mo, prepared na ako. Tingnan niyo. Nakakatakot ako. Diba? Tsaka, Paps, meron tayong special guest ngayon. Special co-host. special co-host. Kung napapansin nyo, kilala nyo na to, napapanood nyo na sila. Lalo sa Facebook, sa Spotify. Isa to sa mga top podcast ng The Pod Network. Diba? Sino ba to? Hindi naman, sir. Ayan, natin si Sir Steve ng The Book of Bad Ideas. Hello, everyone. One half. Wala si Ate Nix. Ayun. So, paano ba natin i-continue? Kasi last time, may nagkwento. Kanino naputol yun? Sa tingin ko, turn na ni Jack. Ni Ja. Ayan, sige. Hindi na natin to papatagalin. Ja. Ito. Sige, ito na lang. Oo. Sige, go. Yan. Ano na to, Jack? Yung... Sleep paralysis. Hindi. Naibahagi na ni Ja yung experience niya nung nagkaroon siya ng sleep paralysis. But this time, paranormal encounter mo na masasabi mong nakakatakot talaga. Way back 2013. Hindi ko na disclose kung saan exact location. Basta somewhere in Batangas. Yan, Batangas. So, isa siyang training facility. So, ang na-encounter ko lang naman doon kasi nung patulog na kami noon. Nasa barracks kami, ganun. So, usually pagka 10 p.m., tops declare na, ibig sabihin nun, dapat kailangan tulog na. Nasa bunks na, matutulog na. So, medyo malaki yung barracks namin. And then, sa may gitna ng barracks namin, merong isang malaking salamin doon. Then, parang yung barracks commander namin na nakakita ng parang nag-exercise, which is dapat tulog na lahat ng mga tao. Tapos, meron din kami naririnig sa likod. Yung likod kasi namin, liguan yun. Liguan. So, may narinig kaming mga parang may taong naliligo talaga na tumatalsik. Yung talsik ng usual na tunog ng pag may naliligo. So, check ng yun. Charot lang. Sige, go. Ng barracks commander namin yun. Kasi siya lang yung authorized na mag-ikot doon eh. Kung talagang may tao talaga. Kasi nga, yun nga, bawal na. Yun, pag check naman niya, pag check niya is yun, tuyo naman yung yung lapag. Tapos sarado yung gripo, as in wala talagang naliligo. So yun lang naman yung mga paranormal na experience ko. Fixer, may ka ba dyan? Pati yung boses ko napapa-fixer na rin. Fixer, based dun sa kwento ni Ja, parang meron ka na bang story na medyo hawig nun? Yung parang there's something there but there's not talaga. So far, medyo konti lang yung ghost stories namin eh. Majority nasa aswang. Pero meron bang klase ng aswang na parang ganun? Lumilika siya ng tunog para takutin or ilure yung mga tao? Pwede, kasi parang yung aswang natin, very, various yung powers eh. Parang hindi lang alam mo yun, hindi pa lang masyado na-exploit. Lalo na sa mga kwento lahat. Pero, tingin ko, possible. Pwedeng ginagamit din yung ghost. Diba? May tawag ba dyan sa certain na halimaw na yan or aswang na yan? Hindi ko sure, sir. Pero, Shapeshifter. pero yung sa story niya, very, sundalo ba kayo, sir? Sorry. Before. Okay. Yan yung mga magagandang story, yung mga sundalo, tas may encounter sa paranormal.
Ayun. Regarding sa aswang, Sige. May na-encounter kang hindi, I aswang, mean, sir? magtatanong sana. Paano ba yung mga aswang? Pag maingay yung tunog, ay parang sa tiktik ba? Pag maingay yung tunog, malapit ba siya or malayo? Pag malakas ba, mahina, or paano nun? Sa aking research, sir, per region kung saan yung probinsya mo. Kasi, kunwari sa amin sa Palawan, ang tawag namin kirit-kirit. Kasi yung noise na ginagawa niya, kirit-kirit. Which is narinig ko ng bata ako Talagang meron ganon. Hindi ko ma-joke si Fixer ng paano ito Hindi kailangan. Ano tayo dito? Equality. So, hindi dapat yung talagang sound. Kasi kahapon, kunwari, sinabi, may sumigaw na babae, paano yung sigaw? Ganun. Kailangan natin yan. Hindi kasi per region talaga siya, mga sir. So, pwede kang kontrahin ng sabihin natin, taga Zambales, iba yung naririnig niya. Which is parang regional siya. Pero Possible may dialect din yung mga aswang. Depende sa region. May kanya-kanya pala sila. Pero may point ka dyan, Fixer. Kasi parang gumawa ako ng isang content na related sa tiktik. Tapos may mga nagko-correct na sinasabi nila, hindi tiktik yan. Ik-ik. Ik-ik. So, tapos meron din nagsasabi na hindi tiktik yan, wak-wak yan. So, ibig sabihin nga, tama kayo, Fixer, Iba-iba. na per region, nag-iiba yung pangalan nung certain na... Sorry. Hindi, go push. Hindi, pero actually yung last live ko din, sinabi din sa akin yan. Kasi ano ba yung difference ng tik-tik, wak-wak, aswang? Talaga siya, region. Parang sinasabi nila, iba-iba lang talaga per region yung tawag. Pero halos similar lang din sila. Parang gano'n. Paano ba yung sound ng wak-wak? Wak-wak. No? Oo, parang... Kasi wak-wak di ba? Wak-wak, wak-wak. Sa mga narinig kong kwento, ang tiktik parang yun yung alaga ng aswang. Kumaga siya yung Ang chika naman sa akin ng wak-wak daw yun. Ay, medyo Tik-tik or wak? Hindi, parang ganun din. Kasi yung kirit-kirit, hindi talaga siya yung sa amin yung aswang. So far sa lahat ng nakita ko, yung description sa amin medyo pangit As in, very ugly siya. Kasi yung mukha ng tao, tapos katawan niya, ibon. So, naghahanap ako ng parang may drawing or nagano. Wala Pero kung visually isipin mo, talagang nakakatawa siya. I mean, di ba dyan biglang may lumabas, ganun sa'yo, tapos katawan, ibon. Pero ang opinion ko dyan, Fixer, sa lahat ata ng variant, mapawakwak, ik-ik, or krit-krit, parang yung sa inyo yung pinakamabilis. Kasi saan ba yung lugar nyo? Sa Palawan. O yan, Palawan Express kasi di ba? May point ka dyan, sir. May point. Oo. Iko-correct ko yung sarili ko. Sorry. Ang wak-wak pala, kaya ang sound niya wak-wak dahil sa pagaspas ng pakpak niya. Paano? May sample. Nakakainis. Laging may sample dito. Nakakapagod pala. So, ayun. Speaking of Palawan, may tanong ako. Anong larawan ang pinaglalaroan? Larawan? Ang? Pinaglalaroan. Alam ko na yung sagot dyan. Which is yung tinutukoy ni Tito Ian sa isa sa mga episode. Hindi na namin sinabi yun kasi ayun Ay, gano'n. Ano ba yun? Alam mo na yun, di ba yun yung pino-point out mo sa akin, tapos nag-quantum connection na lang tayo. Kung ano man yun, hayaan na lang natin doon yun. Tanging ang mga members na lang ang makakaalam nun. Kaya mag-subscribe na kayo sa YouTube namin. Pero baka yung mga viewers natin, kung alam mo yung sagot, comment down below. Hindi gumagana yung quantum connection ko ngayon. So yun, maraming salamat dyan sa pag-share ng kwento. Sino na ba yung next nun? Si RB. RB, ayan. Ito. So, ang ikakwento ko is personal experience namin magtotropa. Actually, dito siya nangyari sa Baguio. Hindi ko lang sure kung saang part ng Baguio. So, nagkaroon kasi ng time na kami magtotropa. Lagi kami tumatambay sa Discord. So, sa mga hindi familiar sa Discord, meron kasi siyang voice channel na pwede kang pumasok. Then, meron doon naka-mic, tapos meron din naka-camera. So, meron kami isang friend na lagi niyang iniiwan yung account niya sa voice channel, tapos nakatulugan siya. Then, merong one time, nagkawentuhan kami, tapos siya tulog na. Then, biglang nag-open yung camera niya. Tapos, ang setup kasi ng room niya,
Example, ito yung kama niya. Tapos yung PC niya nakaharap sa kama niya. So pag nung nangyari yun, pag open ng camera, nakita namin siya tulog. Tulog siya doon. So kami, nagulat kami, uy, sino yung bakit nag-open ng camera to bigla? So, ang ginawa namin, inalis na lang namin siya doon. Kasi baka kung ano po yung mga namin eh. Then, ang creepy din kasi, meron kasi siyang pusa. So, kunyari sa gabi, pag nandun yung pusa, narinig namin siya na parang nagagalit. Paano? Paano yun? Gabi, usually sa gabi siya nangyayari. Nagagaganon siya. Pero, Hindi siya nag-mute. hindi rin, yun. Pero nung time na nag-open ng bigla yung camera niya, kinabukasan, tinanong namin kung nandun yung pusa. Nung time na yun, wala. Kasi nandun siya sa boyfriend niya. Nandun yung pusa sa boyfriend niya. So, kasi ang una namin inisip, baka napindot ng pusa yung camera. Yun din sa tatanong ko eh. Yun yung tatanong ko. Kaso, ayun nga, nagkataon na wala yung pusa doon. Andun yung pusa niya sa boyfriend niya. Parang real na doppelganger na pusa, no? Daroskas din? Ano kasi detachable kasi yun? Detachable. Ano yun parang a la carte. Pwedeng yun lang. Tapos, di ba merong sinasabi na yung mga pet natin, malakas yung pakiramdam. So, naisip namin na baka biglang nagparamdam yung multo kasi wala yung pusa doon. Kaya pag nandun siya, nagagalit siya pag gabi. Tapos inassume niya yung katawan yung figure ng pusa. Kasi di ba pusa yung nakita niyo eh. Pusa yung nakita namin na. Ay hindi, yung nagbukas lang pala ng camera. Oo, ang nakita namin, tulog yung tropa namin. Disconnected. So ano nga, ang haunted daw ba talaga yung bahay? Like may other experiences daw ba sila doon sa, is it doon sa Baguio? Kasi wala ko nitong time na to, pero ang nakwento nila, may nakita silang parang shadow figure na parang, kasi ang kwarto niya maliit lang talaga. So, yung CR nakabukas, tas may ilaw. So, parang may nakita silang malaking shadow figure na dun sa Pero nung time na yun, wala kasi ako. So, hindi ko sure kung totoo ba talaga. Si Fixer, may mga alaga siyang dogs. Ano bang parang pinaka-pananaw mo doon? Based ba sa experience mo, nakakita ba talaga? Ay, yung dog? So, proven naman yun eh. Anong instance Na yun? may extra sense sila sa mga ganyang bagay. Parang ngayon, yung, di ba maingay yung mga aso ko, di ba nandiyan sila sa room ko. Parang hindi sila tumahol ng siguro 2 hours. Tapos tinatawag ko si Olga, hindi siya lumalabas. Nakatingin lang sa akin. Ayun ko, doesn't make any logical sense pero siguro baka may nakita. Napag-usapan nga rin namin yun na parang, kasama ni Fixer yung mga dogs. Parang meron na tayong alarm na sila yung magsisilbing parang, may something, di ba? Oo. Pag tumahol sila, ibig sabihin may something na nakikita sila. Pero naisip din namin na, what if hindi sila tumahol? Ayun, What if exactly kanina nagre-reflex nangyari. sila? Oo. Nakatulala lang si Olga sa akin. Tapos hindi siya lumalapit, tinatawag ko. Na parang may kinatatakutan siya. Gano'n. Siguro, nakatitig lang siya eh. Unusual yun. Kasi laging lumalapit sa akin. Ayun, iniwan ko sila ulit doon, di ba? Ewan ko anong nakikita nila. Feeling ko mamaya subukan nating tignan kung meron talaga dito sa pinag-i-stayan natin. Meron tayong mga equipment and tools dito na pwede nating subukan. Yan, abangan niyo yan. Pero kanina may experience ako. Naiwan ako mag-isa dito, Fixer eh. May experience ka? Hindi ko naman masasabi na paranormal na siya. Pero kasi parang may mga parts dito sa bahay na kapag tinatapakan mo, may ibang may ibang kunwari parang May ibang part na tutunog din. or gagalaw. Gagalaw. Okay, sige. Di ba marami yan, di ba? So ako lang mag-isa dito, nandun ako sa higaan, nag-edit. Nagtataka ako, bakit parang gumagalaw yung higaan ko? Iniisip ko, ano ba, yung mga aso ba ni Fixer sa kabilang kwarto nag-aarutan sila?
Oo. Or may naglalakad dito na mabigat siya. Na Paa. tipong mapapagalaw niya yung higaan ko doon. Kasi kumaano yung parang lumulubog-lubog. Oo. Hindi ko na ginawang sumilip kasi ayoko rin na baka may makita ko. Naalala ko na naman kasi ayan din yung sabi ni Frey tungkol sa akin eh. Nira-rationalize ko kasi yung mga bagay-bagay. Kasi di ba naiwan din ako dyan kahapon? Nangyari din sa akin yan eh. Ay, talaga ba? Oo. Pero hindi ko siya pinansin. Naisip ko lang na, wala lang siguro to. Ganun. Talaga. Wala lang siguro to. Kasi nire-rationalize ko lang. Parang, baka may gumanon lang ako or something. Pero hindi naman ako, nakaganyan lang ako, nagko-condemn lang ako, ganyan. So, nararamdaman mo? Naramdaman kong gumalaw talaga yung kama na parang sinishake siya ng konti. Ganon. Pero yun nga, hindi ko na lang siya pinansin. Kasi sabi ko, hindi naman ako minumulto. Sabihin, dalawa tayo naka-experience. Yeah. Tapos ngayon lang natin pagkukwentuhan. Oo. Pero I mean, hindi ko lang siya sinabi kasi baka there's another explanation to it na parang baka na in-overthink ko lang, din naman multo siguro. Parang gano'n. Yun nga lang yung parang pinaka pwedeng explanation doon na kaya gumagalaw yun is may naglalakad somewhere dito. Oo. Since kahoy itong flooring. pero ikaw lang mag-isa eh. Yun nga yung word, naramdaman niyo po Ha? yung nangyari na yun. Na kayo lang din yung dalawang natira dito. Pero mukhang meron pa dito eh. No? I-explain ko na ang tunay na solusyon. Pero hindi siya nakakatakot. Ano? May daga dito sa lugar na malaki. Ay, oo nga pala. Ikwento ko lang. Naalala ko na naman. Na-stress ako. Medyo combo breaker pero yun. Kaninang umaga. Natulog ako ngayon. Sarap natulog ko. Tapos bigla, kasi usually kapag ginigising ako ni na Tito Ian, gentle, ganun. Gusto mo nang malis? Mga ganan. Gumaganon-ganon lang sa paa ko. Pero kanina, naramdaman ko, may gumaganon sa paa ko. Akala ko si na Tito Ian, yes po, gumanon ako. Pagtingin ko, daga na malaki. Tapos sumigaw ako, may daga! Sabi kong ganun. Tapos sila, napabangon sila. Nakikitulog siya sa amin dun. Siguro mga ganyan. Tama ba ako mga ganyan, no? Medyo malaki Tapos kulay brown. Akala ko si Jerry. Si Tomba. Si Tomba o si Jerry? Si Jerry. Sapat ba yun? Para mapagalaw. Tumutunog. Kasi dito. Hindi tunog. Gumagalaw ba? Hindi. Higaan namin. Hindi, pero yung ano mo nga kasi na pag kami gumagalaw siya dito, nagkakos siya ng movement sa ibang rooms. So, sapat, sa tingin nyo sapat niya para ano yun yung bigat namin sa higaan? Siguro, just for you to maramdaman mo lang. Hindi naman siguro. ang mga pagkaitan. I mean, possible pa din. Possible pa din na may iba. Baka pala 10 pala yung daga dito. Nagano sila nag-rat king. Kaya ang bigat. Pero ano yun kaiba yung daga na nakita namin eh. Na tumatayo talaga siya eh. Oo. Tumatayo? Nakita mo rin, di ba? Sa basaran. May nakita rin siya. Boo! Rat! Kaya hindi nagluluto yung daga eh. Ang masakit. Kaya pala magulubok ni Ayan. Kasi sa bunutan siya. Siya ba Kaya pala, kasi ayun nga pala shoutout kay Ayan kasi siya yung nagluto Thank you. Ang sarap ng luto niya. Ayun, kasama din syempre yung mga partners ni tsaka ni Gerard yan. Sarap na. Dito sila, nanonood sila ngayon. Palakpakan natin yung pinakaunang live audience natin. Oo. Pero yun, kasama namin sila kahapon. Tama, yan. So kung gusto niyo makita, panoorin niyo yung unang episode nito. So yan. Sino na ba yung... Ano yung Hindi, may tatanong. Ano yung sinasabi mong Rat King? Rat King? Rat King, siya eh. Para siyang, familiar ka doon, Fixer, Rat King. Ano siya, yung parang phenomena ba na matatawag? Ay, oo, naalala ko na kung ano yung Rat King. Sige. Oo, ito yung parang pag sobrang dami ng daga sa isang lugar, minsan nagkakabuhol-buhol yung mga buntot nila. So, ang nangyayari, minsan may mga times na pumupunta, for example, yung mga tao sa mga lugar na walang ibang tao, so may rat infestation. May mga times na nakikita nila na
may mga kumpol ng daga na lahat ng buntot nila nakabuhol. So magkakasama sila. So parang kung titingnan mo parang ang creepy tingnan na nakabilog sila. Tapos parang di mo alam kung saan sila pupunta. Parang makakaaway. At saka synchronized pops maglakad yan. Yan. Kasi mag-a-adapt yan sila eventually dahil wala na silang escape doon. Parang pag makita mo yan sila yung umiikot habang naglalakad. Tapos, So, na silang makakaalis dun? hindi na. Ay, kawawa. Wala silang solution dun sa pagkakabuhol ng buntot nila. Mamamatay na lang silang ganun? Actually, meron mga nakikita minsan na puro bangkay, patay na daga na nakaganon. Kawawa. And sobrang rare siya mangyari up to the point na yung mga lumang tao before 17, basta yung era na yon is pinaniniwalaan nila itong isang bad omen if nagpakita ang Rat King. Parang yun. So yun ang kwento ng Rat King. Gusto nyo ba malaman yung kwento ng... Parang nagkaroon natin ng solusyon yun dun eh. Ano? Si Dr. Papa, ayusin mo. Okay. Next topic tayo, guys. Reference na joke na. Ulit narinig si Dr. Wakwak. Parang huling rinig ko sa kanya. High school ata ako eh. Pa-high school niya. Ako 10 years ago lang. Dr. Kwakok na yun. Last year lang. Ayan. So, thank you, RB, sa pag-share ng kwento mo. Sino na ba yung... Si Gerard. Gerard. Ano? So, ano ba? Hindi na ako magkukwento ng Discord or ng Gmeet horror story ko. So, ang kukwento ko na lang yung sinubmit ko sa Discord din natin. So, makikita nyo yun pag nag-join kayo sa community namin. Ayan, pakak. And ang story is tumutugtog ako sa church namin. So, when mapapaaga yung dating namin during practice time, minsan or most of the time, patay pa yung ilaw dun sa parang worship hall namin. And then, ang tendency nun, since wala pa masyadong tao, yung stage light lang talaga yung ilaw namin during practice. So, one time, ako yung sa mga nauna, practice nauna na ako bigla akong napapansin na may mga dumudungaw na ulo sa mga upuan dun sa parang sa kung saan nakaupo yung mga tao sa congregation. So, siyempre, medyo madilim siya. Ilaw lang naman nung parang stage yung nandun. Akala ko, parang wala lang. Parang, ano ba yun? And then nakita ko parang gumagalaw-galaw, parang may naglalaro nga. Then parang lumalabas yung ulo dun sa taas nung mga seats. Ng seats. So sabi ko, baka yung church kasi namin located, yung likod nun is mayroong squatters area. So baka may batang nakapasok. So sabi ko, okay lang yun. Wala namang church naman to. Wala namang creepy dapat na naranasan. Pagpunta ko sa backstage, may view ako nung parang area kung saan makakapasok yung mga yung sa squatters area. At kakabukas pa lang nung nung parang gate na yon kasi dumating yung iba kong kabanda. So sabi ko, teka lang, so ano yung nakikita ako dun sa parang may naglalaro. Tapos naulit siya, multiple times naulit siya. Minsan may tunog pa ng mga tsinelas. So parang sabi ko, ang weird naman. Pero ayun, nasanay na lang siguro kasi nga simbahan yun. Kaya after ko na actually nung working na ako, doon ko na-realize, so nakikipagkwentuhan na ako ng horror story sa mga friends ko. Nakakatakot pala yung experience na yun. Parang creepy nga pala siya. May mga sumusunod. Pero walang walang facial figures. Pero nung time na yun, hindi ka nakaramdam ng takot talaga? Creepy siya in a sense na, syempre, madilim eh. Yung ganong feeling lang na parang baka may makita akong kung anong-ano. Pero yung experience itself na parang figure na yung lumilitaw. Yun nga, nalological ako na bata yan. Baka may mga naglalaro dito eh. Yeah. So,
exact walang creepy vibes. Nung time na yun, nire-rationalize mo Oo, pa. after na, oo nga, para akong nagijig sa moment. Parang gano'n. So, ayun, yun yung Thank Hindi you ka so naman nila much. ginagambala nun. Wala. Hindi kami parang yung binabato or inaan. Walang ganong So, klase. harmless sila. No? Naglalaro lang talaga. Oh, which is weird kasi parang ba't sila parang magpaparamdam sa amin. Baka Parang kasi ganun. konti lang kayo, wala masyadong tao. Tas, pwede naman. Tas nangyayari siya pag every time na may mauuna lang, hindi siya yung, panyari may kasama kami, walang Baka ganun. tinatakot talaga kayo. Sinechempo rin siya. Sinechempo Eh, nila. ganun. Pero hindi mo inask sa church nyo about sa history nun or... Yan, actually good question kasi medyo malalim yung, hindi history ng church itself, yung history ng building. Kasi previously, siya, theater house. Na, Teatro? Marito ba yan? siya, hindi ko sure kung familiar kayo sa parang, ang tawag sa kanya nung, not sure kung 80s or Grand Theater. Sa Cubao to. Gets ko na, Paps. Tapos- Kaya may mga bata. Kasi nagpe-play. Late na naman ako. Diyos ko lagi talagang Nagbabuffer. So ganyan, Grand Theater siya, eventually nalugi. Tapos nag-resort daw sila to parang filming or showing pala mga burlesque, erotica. Talaga? Uy! Ang labo, from that That's church. Tapos, since yun yung content or yun yung pinapalabas, syempre, alam mo yung times na 90s na mga naging drag din yung datingan. Ay. May mga ganun ng mga negative na acts. So, pero eventually, nagsara tuloy yung place. Na talaga siya. At saka siya nabili ng na-convert into a church. So, ayun, plenty of weird stuff na nangyayari. Pero talaga. para sa akin, based dun sa mga alam na natin, ang naiisip ko na pwedeng reason is parang, di ba sabi nila na yung mga ghosts na nagpapakita daw is parang imprint nung kung ano yung nangyayari dun sa lugar na yun dati. Baka ganun lang na Pwede. na parang hindi naman kasi walang ginagawa negative eh. So parang siguro parang nagpe-playback lang yung yung naiwan na energies dun sa lugar na yun. Ian Reyes, charot. Ang mga memories So, siya. usually repetitive daw yung kapag ganyan. Laging nangyayari. Oo, dahil nga memories. So parang siya, para lang siyang na-record na Imprint. isang scene na paulit-ulit na nagpe-play. So parang Sorry, kung siguro ako, magsasawa ako. kung lagi na lang everyday, ganun yung gagawin ko. Pero anong reason ng bakit siya recurring? kasi siya, parang may isang kasi may iba na naniniwala na ang spirit or ang isang ghost is isa siyang form ng energy. So for example, sa isang lugar na highway, laging may nakikitang mag-ina na tumatawid. Maraming mga tricycle drivers or mga taxi drivers ang lagi nakakita ng may nagbumulto ditong mag-ina na laging tumatawid. Ang possible na nangyari doon is dati rin silang tao, tapos nasagasaan sila, tapos from that shocking moment or from that traumatic moment, May energy. dahil nga may energy, nag-imprint ng isang memory sa lugar na yon. So, lagi silang Parang nakikita. remnant na lang siya. Hindi siya actually na digaw na kaluluwa na may... okay. Pero hindi pa siya yung kaluluwa na pwedeng na nakikipag-communicate. Iba pa yung kaluluwa na nagbibigay ng message or warning. Iba-iba sila. No? Kaya nga minsan, kapag naalala niyo yung Cecil Hotel, sobrang daming bad energy na nakumpul doon to the point na parang Evil. oo, evil na siya. Corrupt na yun. Kasi ang daming na-imprint doon. At naging pa siya pinagstayan pa ng mga serial killer, di ba? Tapos meron pa nangyaring murder. Ay, pinaka-reason Case yun sa babae, no? Yes. Yung unsolved yun right? Unsolved siya. Yung nandun sa Tangke. Tama ba? Tangke. Pero merong conspiracy theory dyan na
solved naman talaga siya. Nagkaroon lang siya ng lito based doon sa in-interview kung sino yung unang nakakita. Kay Elisa may Lam. discrepancies kasi. Kasi ang nakakapagtaka lang naman kasi doon, kasi nandun si Elisa Lam doon sa loob ng tangke. Elisa ba or Eliza? Eliza. Pero sarado. Pero in reality, bukas talaga siya. Nakita siya yung unang nakakita sa kanya is nakita na nakabukas yung tangke. Eto ano lang to, hindi to proven. Pero feeling ko masasagot mamaya ni Tito James or ni... Hindi ko. Tapos parang sinarado niya ata bago dumating yung mga pulis na nag-imbestiga. So para sa mga pulis, unsolved siya. Kasi paano napunta doon? Sino naglagay kung sarado yung tangke? Pero may nagsasabi na hindi naman talaga siya sarado. Bukas siya nung May nagsara May lang. mga discrepancy sa witness statements nila nung... Pero may explanation ba dun yung sa, di ba yung nakita dun sa CCTV sa may sa may elevator na parang may nag-aahit sa kanya? Ay, kumakausap sa kanya para may... Mental illness. Actually, ginawa ko ng content yun recently. Ang na-research ko is closed talaga yung case na yan. Solved. Considered as solved. Ang pinaka ginawa nilang parang conclusion is mental illness daw. Kasi marami daw na miss na medication. Medication meron talaga siya mental... diagnosed talaga siya. Diagnosed siya. May mental illness siya. Tapos yung weird na CCTV na sobrang sikat dun sa Eliza Lam case na yan. Yung nakita na may weird hand movement siya. Parang nasa isang episode siya na parang parang schizophrenic na May nakita na talaga siya. episode. Tapos yun yung leading up dun sa pag-akyat niya sa Sa tangke. So yun yung sinabi. Yun yung parang ni-rule out. Kaya siya considered na close. Pero sobrang sikat pa rin niya kasi yung maraming tao na hindi satisfied dun sa ganong ruling out na ginawa. Ano nga yun? Sabi nga nila dun sa Cecil Hotel, nakakakita sila ng babae na basang-basa at sinasabi nila siya yun. Na parang multo. Tapos sabi ng multo, eto ako. Basang-basa. Pilipino pala siya. Naging ano rin yan eh. Yan yung parang naging inspiration ng pelikulang Dark Water. Dark Water. Same lang din siya. Hinahanda mo na ba yung sarili? Anyways, parang maganda rin na since na open na rin yung conspiracy theories, parang maganda magtanungan tayo ng mga... Pero nakapagkwento na ba lahat? Hindi. Sir, hindi pa nagkwento. Ayun nga pala. Nakapagkwento na ba Gusto lahat niyo ba dito? paranormal? Nagkwento ka na ba? Do you have any experience? Ay, hindi ka pa ba? Di pa rin kami. Ay, ito si James. Yung kwento? Sorry. Hindi Okay. ka pala. Na-skip daw si Kung ako James. sa'yo, magtatampo na ako. Gusto ko na mag-walk out. Ito na, bebake na lang ako. Ay, ano ba? Ito na. Sige. Ano ba? I-double yung backup na lang yun. Sige, go. Marami kasi akong na-experience pero hindi ko siguro yung kwento na lang yung pwede ba dalawa kasi yung pinakakatakot na naranasan ko. Yung una, yung nangyari to nung mga panahon na tambay pa ako. So, dun sa pinagtatambayan namin, may naging kaibigan kami dun na parang caretaker ng isang apartment. Tapos, namatay yun. Actually, pinapatay siya ng parang kapatid ng may-ari ng apartment kasi sa kanya ata ipapamana yung buong place. So, yun yung sabi sa yun lang yung namin. Nasagap namin. Tapos, nung napatay siya, binaril kasi siya hitman yung pumatay sa kanya. Nung namatay siya dun sa mismong kanto ng bahay nila, yung isang mata niya, nahulog dun sa pinaka-estero. Sa sobrang lakas ng baril, lumabas yung mata niya. Sa ulo siya binaril. Tapos, ang nangyari nun, di nabalitaan namin, lahat kami, pumunta doon sa area kung saan siya namatay. Tapos nagsindi kami ng kantila. Then dinasala namin siya. Kasi yun din yung araw na birthday nung tropa namin. I-invite sana namin. Tapos kaso nalaman namin na ganun yung nangyari sa kanya. Pero syempre, tinuloy pa rin namin yung celebration nung Then after namin mag-inom, umuwi na ako. Tapos nasa isip ko pa rin yung pagkamatay niya kasi naging close na sa amin eh.
Then, ang nangyari nun, bago ko matulog, yun yung pinakanaalala ko, bago ko matulog, pinagdasal ko ulit siya. Pinagdasal ko siya dun sa mismo kung saan siya naman. Nagdasal ulit ako bago ako matulog. Tapos after ko magdasal, siguro mga after 3 minutes to 5 minutes, nakarinig ako dun ng kalampag sa baba namin. Then, may narinig akong umaakyat sa hagdan. Pero natataka ako kasi yung dalawang kapatid ko tulog na. Yung mother ko nasa business namin. So, nagtataka ako. Tapos, yung yabag niya, 3 hakbang lang. Nandun na kagad siya sa second floor. Nasa second. Tapos, biglang may kumatok. Yung tapat ng second, yung hagdanan namin is yung cabinet eh. Nandun yung mga ano-ano namin. Biglang kumatok siya ng 3 beses. Di ba? Oo nga, kagabi. Pak pala. So, ayun, kumatok siya. Tapos ako, may urge na ako na tumingin. Kaso natatakot ako kasi iniisip ko na baka siya yun. Baka narinig niya yung dasal ko, tapos may gusto siyang sabihin. Possible. So ayun, may urge akong lumingon, pero naninigas ako sa takot. Tapos lumapit, naramdaman ko, humakbang siya ng 2 beses. Imagine niyo, ito yung cabinet. Ayun yung pintuan ng kwarto ko. 2 hakbang, nandun na kagad siya sa likod ko. Kasi kahoy yung namin yung sahig. So ramdam ko, naririnig ko yung yabag. Yung pagyabag niya dito, biglang yung pangalawa nandun na. Nasa likuran ko na siya. Tapos sobrang lamig na ng batok ko. Sobrang lamig na ng buong likuran ko. Yun, tapos nung sinabi ko, Kuya Boy, ikaw ba yan? Biglang nawala yung lamig. Tapos nung paglingon ko, walang kahit na sino nasa likod ko. Tapos yun, napadasal ulit. Kuya Boy, wag ka naman manakot. Nagdadasal na nga kita kung may gusto kang sabihin, huwag mo namang sa ganitong paraan. Diba nagsisik siya ng justice? Nagkaroon ba ng yung kaso niya? Yun, sobrang, actually nakakatakot siya pero at the same time hindi rin. Nakakalungkot siya. Sorry, natawa ako kasi Naging tok-tok na yung pak-pak-pak. yung hakbang kasi niya. Parang bakit 2 lang pero so kung ganito siya. Isip ko kasi sabi niya. Pero, pero Paps, Ate Bebs Fixer, ano ba yung alam nyo dun sa may 3 katok? Di ba meron yan? Oo, may sinabi sila about it, pero hindi ko siya maalala, pero meron nga. Anong ibig sabihin nun? Yung 3 katok? Hindi. Para sa akin normal yun kasi parang dati, polite daw na pag kumatok ka, 3 lang. Ang weird naman kasi ng isa lang, di ba? Parang, yun lang, di ba? Kung 2, parang bitin. So 3 na lang. Para mas sure. Kayo Fixer, anong... Wala akong alam. Pero may sinabi nga sila sa 3 katok. Pero ano yung alam niyo about it? Ang alam ko kasi sa 3 katok, kapag narinig mo yung 3 katok sa pinto, yun yung katok na never mong bubuksan. Kaya pala never din akong binuksan. Hindi pag ako kumakatok 3 lang talaga. Kaya nga na-invento yung tao po. Kasi ang silbi kasi ng tao po is hindi ka nagtatanong kung may tao ba sa kabila. Na-invento ang tao po para sabihin mo na tao yung kumakatok. Para sa sarili mo. Oo, correct. Na para sa mo tao po, parang pinaiksi siya ng tao po ako. Tao po ako. Hindi ako someone or something. Also prior to that, Tito James, parang talagang merong kumakatok na very siya. Hindi. Ang tinutukoy ni Fix na parang, so ibig sabihin dati, kapag may kumatok, hindi mo kagad iisipin dapat na tao. Meron talagang supernatural na... Diba sa Bible, yung mga kinuha dun sa Egypt. Diba kumatok din sila sa lahat ng nagbukas, yun yung kinuha. Yung minamarkahan yung yung Passover. Okay. Mabili po. Kasi galing sila sa pa-birthday dapat, tapos nagsindi ng kandila. Baka may number pa yung kandila. Kaya pala, binalikan sila. yung sininding kandila yung sa birthday. Pang spiral pa eh.
Yan. Sabi mo, Tito James, meron ka pang isang kwento. Yung isa naman, way back to nung naliligaw pa lang ako kay Nick. Kasi, hindi. Ano to, story to na ni Joshua. Kasi kaya kasama ko si Joshua noon that time. Kasi yung siya yung nililigawan ko, si Joshua naman, jowa nun, yung kapatid niya. So nung tapos namin parang tumambay sa bahay nila, ihahatid ko na si Joshua pauwi sa kanila. Tapos yung nagiging routine namin kasi sa after namin sa kanila, minsan pumunta pa kami sa bahay sa Magsaysay. Punta man na kami doon, tapos doon kami late night snacks. Tapos after nun, ihatid ko na siya. Tapos dumadaan kami sa Green Park Village. Yung Pops, parang dalawa jowa mo. Oo, parang gano'n, no? Tapos pagdating ko sa kanya, doon sa Green Park, yung inatira namin, pinag-atira ko sa kanya, mayroon doon specific spot before doon sa exit, Pakainta, na parang lumang bahay, as in abandonadong bahay. Tapos tabi siya ng creek. Tapos, nung nandun na kami sa street, papunta doon sa dadaanan namin patulay, doon sa may abandoned na bahay, nagulat ako kasi hindi unusual na nung dumaan kami, lahat ng aso dun sa area, nag-aalulungan. Nung narinig yung motor namin. Hindi siya yung tumatahol ng aso na galit dahil naiingayan or may ibang tao. Foul talaga. Lumalulong talaga. So nag-howl sila. Just kami, kinikilabutan kami, ang lamig pa naman dati. Tapos nagbibiruan pa kami, Diyos, baka may multo. Gumagano kami. Si Josh, matatakotin yun sa multo eh. So tinatakot-takot ko siya. So nililiis niya yung kwento hanggang sa hindi ko na namalayan, nahatid ko na siya sa gate. Then nung pabalik na ako kasi doon din yung route ko. Nung pag-akyat ko doon sa tulay sa may creek, nag-alulungan ulit yung mga aso bago lumiko ako doon sa corner. Tapos pagliko ko sa corner, paglagpas ko ng dalawang house after ng abandoned house, naramdaman ko bumigat yung motor ko. Tapos, lahat ng aso ulit, lahat ng napapasko na bahay, umaalulong yung mga aso nila. Tapos nagtataka ako kasi ang bigat ng motor, so parang ang feeling ko may nakangkas. Tapos bigla na lang lumamig yung shoulder ko dito. Itong part na ng buong arm ko, ng right arm ko, lumamig. So malamig na nung time na yun pero yung lamig niya siguro, yung normal na lamig ng madaling araw, dito parang naka-aircon. Parang naka-aircon siya. Tapos nung syempre, nagmamaneho ako. Pag silip ko, yung peripheral ko, may nakita ko sa side mirror ko. Paglingon ko dun sa side mirror, may nakita akong kamay na nakakapit sa balikat ko. Kaya lumalamig pala yung buong ganito. May nakaganan na kamay sa balikat ko. Grabe. Tapos nung nakita ko siya, so nag-freeze ako kasi na-analyze ko kung ano yung nakita ko eh. Hindi ko na malapit na pala ako sa crossing. Tapos dun sa crossing, may patawid na tricycle. So pagka nung bumalik na ako sa reality, napabuti na hit ko yung brake kaya hindi kami nag-aabot. Tapos yun, ang ginawa ko na lang, so sobrang takot ko kasi pag tingin ko ulit sa salamin, wala na. So inarurot ko na paglagpas ng tricycle. Tapos doon sa subdivision, may church doon. Doon ako nagstay doon. Siguro 1 oras. Doon ako nagpagpag. Pero sa experience mo, parang pinigilan ka para... Hindi ko alam kung umangkas siya sa akin, gusto niya sumama. Oo. Pero kasi Parang na-freeze dual siya Feeling ko baka yan yung hinatid mo, hindi pa nakakababa. Sabit pala. Kaya pala di kita yung katawan sa side mirror, nakalaglag na dun. Kaya pala kumurot si Nick kanina eh. Nung sinabi mong bumigat yung motor mo, kumurot siya. Sino yun? Pero mabalik ako, Paps, yan nga yung mga sinasabi natin na iba't ibang uri ng mga spirits. Di ba? Meron ako nabanggit kanina na nakakausap. Meron naman na nagbibigay ng warning. Di ba? Kasi baka yung lugar na dinadaanan mo is accident-prone area. Hindi ko alam. Tapos yung umangkas sa'yo is isa sa mga naging biktima. So sila yung mga nagsisilbing warning para sa ibang motorista. Tapos, Paps, meron din yung nangdadamay. Hindi tayo sigurado kung alin siya sa dalawa. Kasi nag-freeze nga kasi siya. Di ba naisip ng multo, matatakot kung ano nga siya, guardian angel. Matatakot din ako Kung lalamig ba naman dito mo, makikita mo may kamay. Pero in fairness kay James, kalmado siya, no? Kasi kung sa akin, parang baka din Hindi kasi makaganon to pag ganun. semplang ka na agad.
multo ako, sabi ko, stop! Sisimplang ka talaga. Nung nawala na yung kamay, doon ako natakot. Kasi hindi ko na makomprehend kung ano yung nangyayari. Kaya doon, sinarurot ko na yun doon sa street. Kasi after nung crossing na yun, madilim naman na street yung dadaanin ko, walang ilaw. Kaya yun, mamadali ako. Crap, si James yung kasi nakasabay ko yan kanina sa sasakyan. Ang daming kwento no? Siguro nakatatlong story na ako. Meron na akong upcoming dahil sa mga kwento niyo. Ay, nice. May inspo. Lagi tayo magkasama. Pero, kung hindi nyo nalalaman, ito si James, tropa namin to matagal na. Pero, hindi nakikinig ng podcast namin yan. Pero, nung nalaman niya na, uy, may collab kami sa Book of Bad Ideas. Yun yung pinakaunang episode na pinanood niya. Kasi ano talaga, sobrang nakikinig siya ng Book of Bad Ideas dati pa. Pero kayo, di kayo pinapakinggan. Oo. Kung ako sa inyo. Puro kalokohan kasi yung mga yan eh. Isang-sawan ako sa kalokohan. Pero yun, nung nalaman niya na kinolab namin, so yun, natuwa siya na kaya tas ngayon, na-meet niya na si Fixer. Full circle. So, yan. Tuturuan natin to paano maging fixer sa tunay na buhay. O yan. So, meron pa ba? Sino pa bang hindi? Si Ayan. Okay, si Ayan. Hindi, yun na lang. Yung mic na lang na yun. Yung mic na lang yun. Ayan. Si Ayan o... Ano? Me! Go! Based off sa mga naging discussion. Yung kwento na pinili ko na lang is yung hindi siya sa akin pero parang somehow related sa sa aswang kasi napag-usapan earlier. Hi ka muna sa camera para makita kasi medyo nakatalikod ka eh. Ayan, yan pala si Ayan. Siya yung punong abala namin. Siya yung siya ang aming Hindi ko alam kung magpapasalamat ako sa kanya o doon sa gumaganon sa ulo niya eh. Single pala yan guys ha. Kung may Kung mahilig kayo sa pasend ng resume sa kwentongrdp@gmail.com. Tapos ito mo ngayong medyo parang natansya niya na makukulangan ng panggatong. Oh, ayun. Actually yan, siya yung nag-prepare niya kasama si Sir Maron. Ayun. Hindi sila kasama kasi may inasikaso sila si Baby Inigo. Pero shoutout sa inyo Sir Maron tsaka si Micah at si Inigo. Ayun. Inigo na iyak ng iyak. May na siya, hyper. cute-cute niya. So yan, game. Ayan. Yung kwento na to, hindi ko na sasabihin kung sinong part ng family namin to kasi wala pa akong permission or di ko na nakausap ulit yun. Pero close ko siya na family member namin. Nung time na to, wala ako doon. Pero yung niya, Lapit mo mic mo para mas. Sige. yung nangyari nun is may bale for background, may pinsan ako na Mormon siya. Mormon tapos may kapitbahay sila na lagi siyang binibigyan ng pagkain. Ganyan. So binibigyan siya ng pagkain. Tapos syempre bilang bagong lugar kasi kasi sila dun sa lugar, tapos konti lang yung tao sa lugar. Tumatanggap siya ng mga pagkain, kinakain niya. Tapos madalas siya lang yung natitira sa bahay. Nung time na yun, wala naman silang iniisip na masama. Kasi matagal naman na nakatira yung pinsan ko na yun sa lugar na yun. Hindi ko na sabihin kung anong probinsya din. Dumating sa point na yung mga kapatid niya, syempre nagkaanak na, may work, ganyan. Medyo gitna ata or bunso yung tinutukoy kong pinsan ko. Pinagbabantay siya ng anak. Kasi nagkaanak na yung pinakapanganay nilang kapatid. Tapos iniiwan sa kanya. So siya yung nag-aalaga. Kung tama yung pagkakaalala ko, 2 years old lang yung binabantayan niya na bata. Ngayon, may isang beses na silang dalawa lang yung bata yung nandun na iwan. Nag-CR lang siya. Saglit lang daw talaga nag-CR lang siya. Pagbalik niya, nawawala na yung bata. Ngayon, syempre, hindi niya naman naisip agad na mag-alala. Hinahanap niya lang, inikot niya yung bahay. Tapos, hindi niya makita. Dumating yung auntie namin. Tapos napansin kasi parang maraming daanan yung bahay sa probinsya kasi wala namang masyadong bahay na dikit-dikit doon eh. So pwede siyang dumaan sa likod, then dumaan sa harap. So dumaan yung tita ko sa likod. Tapos napansin niya agad ewan ko kung paano yung setup sa probinsya, pero may septic tank sa likod.
parang lusutan ng, alam mo na, kanal, ganun. Tapos napansin doon ng tita ko na may mga kawayan doon na parang nakatusok, parang bakod na kawayan, ganun. Hindi niya pinansin, pero may meaning pala yun sa probinsya, mamaya sasabihin ko. Ang ginawa, pagkapasok sa bahay, sinabi niya na, nawawala yung bata. So, syempre, ilan lang din naman kapitbahay nila doon. Nagtulong-tulong na sila, nireport na sa police. Pero, umabot ng 3 days, hindi talaga makita yung bata. Ngayon, na parang na-recall lang nila, nagkwento yung tita ko na sa kanya na, nakita ko yung likod ganyan, parang may mga kawayan doon check kaya ulit natin, kasi chinek na daw yun ng una Ngayon, check nila ulit, parang naisip na lang, sige, ilang araw naman natanggap na nila na patay na yung baby. Nilangoy nila yung yung septic tank, nandun nga yung bata. Patay na nga talaga. So, nung nakuha yung yung baby, ang pakaramdam daw nila, well, di ko alam kasi kung paano, pero yung pakaramdam daw nila, parang hindi yun yung yung bata. Parang hindi yun yung katawan. Pero syempre, makikita mo naman pag di ba, pag patay na tas sa tubig, nawawala yung features na So, trinay pa rin nilang itakbo sa ospital. Siguro, parang coping mechanism lang na baka buhay pa, ganun. Pero alam naman natin, depensa, 3 days na wala, tas nasa Ayun, dinala nila, tas tinulungan pa sila nung kapitbahay na nagbibigay ng pagkain lagi dun sa pinsang ko. Ngayon, syempre patay na nga, yung naghatid daw na parang iniwan daw sila sa gitna ng daan. Hinatid sila dapat sa ospital Pero ang nangyari, parang bigla silang iniwan sa gitna ng somewhere, tas iniwan lang sila doon. Syempre, hindi ko na alam kung ano nangyari doon, pero naging part lang yun ng kwento sa akin. Nung nung burol na, nagkaroon sila ng na parang hindi nga yun yung bata. Tapos nagkaroon sila ng realization dun sa sa kapitbahay. Kasi parang araw-araw daw naglilinis, nagbubuhos ng tubig, tapos parang patawa-tawa na parang nakakaloko, ganun. Ngayon, nung sinabi ng tita ko dun, yung about sa mga kawayan, meron palang meaning yun na parang kapag daw yung aswang gusto nilang biktimahin yung isang lugar, nilalagyan nila ng tanda. Oo. So, originally ang inisip nila parang yung pinsan ko yung target, pero dahil kasi may baby, mas pinili yung baby. Kasi parang siya yung tinanong namin yung pinsan namin na yun, parang wala siya daw maalala, natutulala lang, ganun. I think, pa lang siya nun, 20 plus pa lang Hindi siya napagbintangan ng mga pulis as Suspect. suspect kasi siya lang yung tao dun sa bahay. Kapatid kasi siya tapos wala naman din siyang ulterior motive bakit niya gagawin yun Pero sa police investigation, paano napunta yung bata doon? Yun ang hindi ma-explain. Hindi ko rin alam, pero kasi yung mga pinsan ko na yun, mga Mormon sila, tapos parang sobrang chill nila na tao, kaya parang nagets ko na hindi sila nagreklamo, hindi sila umapila. Basta parang nung namatay yung bata, wala naman sila masyadong, umalis na lang din sila dun sa lugar na yun. Tapos yun nga, yung parang nung na-realization na lang nung kinikwento ng pinag-uusapan ng syempre di naman yung magulang yung kausap na, yung pinsan namin. Parang napansin nila na yung bata, naalala ko yung kwento na pinapalitan yung katawan pag kinain, ganun. Tapos, ang theory is kinain yung bata tas yung nakuha sa imbornal kasi wala naman daw talaga doon nung unang halughog tas parang may nagsuggest lang tingnan ulit na sa imbornal tas nandun bigla na baka yung pinalitan na siya ng saging yung trunk ng saging tas yung totoong katawan nakain na kaya daw linis ng linis yung kapitbahay ng tubig araw-araw nung time na nakaburol yung bata. So ayun yung kwento, parang syempre sa akin nakakagulat siya, pero gusto ko rin makausap yung pinsan ko ng kaso nasa ibang bansa kasi. Sabi mo binibigyan ng food. Di ba sabi nila pag nagbibigay doon ng pagkain, minsan parang tina-target ka na. Oo, kaya nga yung inisip nila, ang target talaga yung pinsan ko. Pero nung nagka-baby kasi, nag-iba na yung target. Tas yung pinsan ko nga ay nawawala na siya. Baka kaya hindi niya maalala kung anong ginagawa. Kasi na rin yung naiisip sa pagkain na binibigay. Tas after nun, syempre, di naman sila nakaalis agad. Hindi na nila, tinatapon na nila. Pero tinatanggap pa rin nila, tinatapon lang nila. Nawala ng interest nila dun sa...
So after nung nangyari yun, bumabalik pa rin, namimigay pa rin ng food. Umalis na sila doon kasi yun nga, yung lugar is parang, syempre masama na din yung memory na meron doon. Ang hirap na magtiwala ngayon. Kapag may nagtapik sa'yo, tapikin mo pa ba? Yung mga pagkain, huwag mong tatanggapin. Parang mukhang Hindi mukhang ko na maganda alam. yung intention pero may hidden agenda. Ganun. Oo. Ang hirap. Anong alam niyong pangontra sa ganyan? Yung kunwari pag may nagbigay sa inyo ng pagkain, ano yun? Tinatapon. Alam ko tinatapon lang eh. Ito si may sasabihin. Ikaw, Fixer, Hindi ko alam yan, sir. Kung anong, basta tanggihan mo eh. Basta hindi mo kilala. Lalo na pag probinsya. Pero nabalitaan mo ba about sa may kalamansi, papatakan? Hindi. Hindi ko na-research pa yung ano. Tatanong ko lang. May sasabihin Paano na yung tayo. kalamansi? Sige. Yung sa kalamansi, ano yun eh, halimbawa, binigyan ka ng pagkain. Kung di mo kilala yung nagbigay, patawa mo lang siya ng kalamansi, tapos maganda ka ng mga ilang seconds, magbabago siya. Magiging bulok na karne ng tao, gano'n. Kung ang tawag doon is gusto ka ng hawaan, yanggaw ang tawag. Yanggaw. Anong Hawaan. what language? It's either pwede ka maging biktima or pwede ka maging aswang din. Okay, dual purpose siya. Ang yanggaw ba is Tagalog na term? Actually, hiligay nun term. Hiligay no. Pero parang per region din yan kasi based doon sa may kwento mo is ang yanggaw is bibigyan ka ng pagkain which is laman ng tao pero naka-disguise as normal food. Pero merong ibang region dito sa Pilipinas na ang yanggaw is bibigyan ka ng normal na pagkain pero lalawayan nila. Nalagyan nila ng laway nila yung normal na pagkain hindi ito nagdi-disguise. Like for example, cheesecake or kung meron hindi basta kung ano may pagkain. Cheesecake galing sa aswang, no? Ayun ang sulat. Tama pa talaga yung nulodila. Pero may laway. Tapos ayun, pag nakain mo yung pagkain na may laway nila, magiging aswang ka na rin. Yung sa ayan, ano yun, no? Kawayan, tama ba? Yung kwento mo kanina. Nakatusok doon eh, parang nakaano sa... Wala kang mic Wala kang mic. Wala naman talaga yung originally. Tapos nung napansin nga nung tita ko, di niya naman na-mind masyado. Kasi kakarating lang niya, di pa alam na nawawala yung baby. Tsaka lang nagkaalaman, tapos nung nagre-recall, ano nangyari, na wala naman talaga yun dun. Tapos napansin niya, tapos pinagalitan niya yung pamangkin niya, yung pinsan ko. Pero yung kawayan yun, the same day nung nangyari yung crime. Kasi pupunta siya na nun, tapos nawawala na yung bata. Pero ilang oras pa lang. Tapos yung pinsan ko naman, dahil nga parang lutang, hindi niya rin masabi agad ano bang nangyari, ano bang nagbago dun sa lugar. Ganun. So, ayun. Yun, salamat. Maraming salamat. Specific tawag ba dun sa aswang? Ano na? May specific tawag ba dun sa aswang na ginagawa yun na pinapalitan yung katawan ng puno ng saging? Meron. Balbal. Di ba yung balbal, sir? Ayaw ko sa aking research is more on kumakain ng patay, di ba? Para siyang zombie. Ang balbal. Or iba yung meaning din sa ibang province? Hindi, medyo kasi nahahalo-halo na sa akin. Sobrang dami kasi uri ng aswang, tapos mag-iiba pa yung variant per region. Pero parang pagkakatanda ko ngayon, balbal siya. Ano yung sabi mo, Fixer? Yung kumakain siya ng undead, ay ng mga patay. Yun. Patay na. Tapos papalitan na lang. Kasi may kwentong ganyan. Sinasubstitute pa nila yun? Oo. Minsan ang mga target nila mga lamayan. Or mga mga burol, ganyan. Okay. Na parang kukunin nila yung patay na kasi kakainin nila. Tapos para syempre hindi magtaka yung family ng namatayan, papalitan nila ng puno ng saging yun. Pero sa paningin ng family, tao pa rin yung nandun. Galing. Oo, parang balbal ang tawag ata dyan. Pero diyan din dinugtong yung kwento na kaya kailangan may bantay lagi sa lamayan. Kasi para hindi atakihin ng balbal. Hindi dapat iniiwan mag-isa yun. Pag di nakuha, ban-ban. Alam mo yun, something na kulang sa natin ng mga horror movies. Parang wala pang gumagawa ng balbal. Parang puro kwento lang lagi, mga urban legends na pinapapalitan yung Sobrang dami ng mga mythical creatures na pag juggle ko na talaga sila. Kasi alam mo yung balbal, finiture ko pa lang yan last week.
Pero yung utak ko wala na. Ano na yung info about balbal? Nakalimutan ko na. Kasi meron din ako mga finiture na parang zombie, mga ganon. Tapos ngayon yung balbal, yung utak ko walang-wala na. Ano yung info? Para may input sana ako di ba? Wala lang, share ko lang. Kung gusto niyo makita yung input ni Ate Bebs, panoorin yun. Kasi hindi ko na nga talaga maalala kung ano yung nasabi ko tungkol dun. Grabe. Maraming salamat sa pag-share, Ayan, at sa masarap na naano ako Yung kinuwento niya tungkol sa pagkain, tsaka yanggaw, tapos siya yung nagluluto pa. Naku, yari tayo. Ano na yung pagkain? Pagkain natin kagabi? Sinigang. Liempo. Naku. Di natin pinatakan ng kalamansi. Sinausaw namin. Sinausaw. Toyo mansi. Hindi naman Sarap, nagbago masarap. na, hindi naman nagbago. Hindi naman nagbago. Hindi. Di tayo sure kasi liempo yun Di ba ang sabi nila, ang katawan ng tao medyo lasang pork. Yun ang chismis. Lasang pork daw. Mas yung gamit mo. Tapos ano pinakamasarap na part? Yung palad. Palad daw. Dahil malambot, no? Parang Adidas, parang chicken feet yung gano'n. Based to sa mga confessions ng mga cannibal. Feeling ko para siyang mukha ng baboy. Yung lasa niya. Maskara. Hindi ka isisig to. Parang sisig. Grabe, great minds think alike. Kakasisig lang natin kanina. Baka yun pala yun. Palat na pala yun. Ayun. Takot ako. Maraming salamat sa mga nag-share ng kwento. Ayan, si Ja, si Tito James, si Nick. Si Nick nag-ano na, no? Last na, no? Yung kwento ng kapatid. Oo. Tapos si Gerard, si RB, tsaka si Ayan. Maraming salamat sa pag-share ng kwento. Fixer, meron ka bang... Supernatural. Oo. Sakto kasi lately namatayan ako. Hindi ko lang sabihin kung sinong family member. Pero through a scientific explanation, cancer, no? Pero yung mga family members namin na to, regular to nagche-check up. Galing province pa kasi, pumunta pa dito sa Manila, may kaya. Tapos, ang tawag dito, nagtitake din ng meds nila, hindi sila nagsiskip. Pati yung diet nila. Maayos. Kasi tumira din ako sa kanila before. Kasi grabe, kompleto. You have vegetable, may meat ka. Healthy. Healthy talaga sila. Tapos nag-exercise, hindi mo maisip. Tapos sabi ng mga doktor, ang bilis ng progression. Parang hindi siya normal. Anong cancer siya? Hindi ko na matandaan Pero para sila, nagkaroon, sabay. Sabay. Anyway, so yun na nakita ng mga doctors na mabilis siya. Tapos, syempre sa probinsya, although nandiyan yung science, it's speculate din na there's something supernatural na ganun. Tapos nag-consult sila sa pare, kasi Catholic, syempre yun yung normal natin Tapos yung pare, parang dalawa ata, doon nila parang na hindi yan normal. There's something dark magic dyan. Which is, ito natawa talaga ako nung kwento sa akin. Sabi ng pare, doon sa tita ko, pumunta kayo sa albularyo. Pari na. Pari yan Parang sabi ko, talaga, ganun. So, sa 3 municipality sa amin na iba-ibang albularyo. And, hindi ako naniniwala talaga sa ganyan, no? Although, kasi babad tayo sa ganyan, parang manhid tayo Parang to cease to believe. Doon ako talagang mayroong dark magic. Kasi yung 3 albularyo na pinag-consultan, tinanggihan sila. Alam mo bakit? Kasi sabi yung mangkukulam na yan, galing Sikihor. Sobrang lakas daw, hindi nila kaya. Sa akin parang, syempre, practical tayo, logical. 3 yan na hindi sila makakakilala na albularyo. Pero isa lang sagot nila. Di ba? Parang... Lahat sila sinabi sa Sikihor galing. Oo. Baka naman may GC sila. Possible din Wait. Nag-consult sa akin, ganito. Dapat same tayo script. Discord server din yan. Naisabay sa technology, no? Pero talagang nag-stuck yun sa akin. Sabi ko, talagang may mga gantong bagay. Parang hindi pa rin ako naniniwala Kasi buhay pa rin sila, no? Tapos ang bilis, parang after noon, 3 months namatay yung lalaki. Tapos after 2 months, namatay naman yung babae.
Grabe. Tapos ang siguro sa buong experience ko na ganyan, no? Kasi wala akong masyadong ghost experience, yung katulad kay James or kay Ayan. Yung asawa ng mangkukulam na yun, nandun sa libing. Tapos chinika pa ako. Tapos ang galing niya eh. Hindi ko alam kung... Kasi parang feeling namin, baka mag-asawa silang mangkukulam. Medyo natakot din ako. Tapos tandaan niya daw ako. Tapos yung mga sinasabi niya about sa akin, kung saan ako naglalaro ng bata ako, alam niya eh. Parang... Kaano-ano niyo sila? Lalo na kung taga Siquijor. Hindi ko alam kung bakit niya alam nun. Parang kala ko kasi, hindi ko pa alam na siya yung asawa nung sino-suspect namin na mangkukulam. Pero, daw dito, nagtaka lang ako kasi, bakit napaka-specific nito? Kasi alam mo yung parang yung dila ng scammer. Siyempre dito, sanay tayo sa mga ganun, yung mabola na, ganun siya magsalita na parang... May kilala ako sa Siyempre, hindi ko sasabihin. Sila alam yun. Anyway, so parang ganun yung nararamdaman ko sa kanya. So, talagang, hindi ko pa alam na siya yung asawa. Just talking to that person, parang talagang kinalabutan ako eh. Tapos after nun, sa ako tinanong, sino ba yung madaldal na yun? Yun daw yung asawa nung, talaga? Parang medyo na-shock ako eh. Parang, pucha. Baka mamaya ako susunod. Ako susunod na target na to. So yung after nun, umalis na ako. Pero, Paano nyo kilala yung Paano nila kilala yung mangkukulam? At bakit kinulam sila? ko na lang yung story short eh. Pero nag-start yun sa pinsan ko. Driver nila yung suspected na mangkukulam. So, masama ng loob. Parang tinatry niyang ligawan. Pero ayaw sa kanya ng babae. Single mom kasi yung pinsan ko. Tapos, dito din talaga nag-stick eh. Kasi nung unang kunwento, parang wala eh. Pero after all nangyari, totoo eh. Sabi niya, right from the start, ayaw mo sa akin ha, hindi na yan tatagal yung magulang mo. Ay. After nun. Oh my gosh. Grabe. Para sa akin, yung pinaka nakakatakot talaga kulam eh. No? Tapos yung pa doon, last na lang, is, matagal ko yung sinasabihan, bakit hindi yan tanggalin? Kasi nung hindi pa namamatay, di ba? O ganito, parang may ginagawang something na hindi daw matanggal-tanggal eh. Ayaw daw tanggalin ng lalaki or babae. Which is parang, ayaw ko. Natakot ako. Kasi, dahil nga hindi kaya okay, context. Sina mommy ko, nagkaroon ng cancer, di ba? Yung mom ko nagka-cancer. Last year lang. Tapos lang niya na okay na siya, no? 5 sila magkakapatid. 4 sa kanila nagka-cancer. Yung isa namatay. Yung isa nagka-breast. Yung namatay, breast cancer. Yung isa, breast cancer. Yung isa, ovarian. Yung mom ko, lymph. Ay, hindi pala lymph, sorry. Oropharyngeal. Ayun. Tapos naisip ko, alam mo, gusto kong sabihin sa kanila, magpa-albularyo na kaya kayo. Bakit kayong lahat nagka-cancer? Yung mom nila din nagka-cancer. Pero mga babae lang. Mga babae lang ang nagka-cancer. Tapos sabi ko, Diyos ko, baka naman na tayo, may something. Halos lahat ng mga nagka-cancer, tumira dun sa bahay na kinukwento ko na haunted. Nag-stay dun. So baka may something dun sa bahay. Or kinulam sila. Specific sa babae. Oo, tapos specific sa babae. Pa-albularyo kaya kayo, pero hindi pa nila ginagawa. Wala lang. Gusto ko lang i-share. Kasi na-relate ko siya dun sa kwento ni Sir. Grabe. Katulad yung sabi ko kanina, ito yung pinaka nakakatakot na klase ng paranormal na para sa akin. Kasi nung una hindi ako naniniwala. Pero kasi ang dami kong napapanood na nagsasabi na ganyan. Tapos halos lahat ng nakakausap ko, pagdating sa ganung usapan, yun yung sasabihin, ay, totoo yan. Kulam. Na parang, ngayon, medyo nagme-make sense sa akin. Kasi parang, dati, yung usog, tapik, hindi ako naniniwala. Pero may mga nangyayari recently na parang, posible nga, no? Ano yan? Parang, energy or parang energy din talaga na
parang, kasi sa akin nangyari recently na pero napapaisip ako pero parang na-open yung utak ko na parang, hala, totoo. Parang totoo. Parang minsan talaga yung, kasi lalo na tayo, very skeptic. Yung parang lagi science. Na-explain yan eh. There's always a logical. Pero talagang minsan wala eh. Pero anong point of view niyo sa bakit di nakukulam yung mga politiko? Napag-usapan natin yan, di ba? Sa mga... sige. Kaya wala. Gusto to ni Ate Bebs, politics. Uy, hindi. Apolitical ako. Sinasabi. I'm a very apathetic person. I don't care about politics. Toxic yan. Pero sa akin, Fixer. Tito James, I think, although hindi specific sa kulam, kasi alam naman natin kung saan ang source niyan eh. There's another deal. Deal with sa baba. So, Nanonullify. ano yun? Masyado na silang masama. Di na tumatalam yung kulang. Pwede na lang palitan sa Satanas actually. Bawal friendly fire. Friendly fire. Pero si Tito James, meron siyang ano. Alam ko, may theory. meron kang ano din eh. Di ba? Pwede pa pinag-usapan na natin yan. Oo, ngayon nga. Ano yung napag-usapan natin last time? Naalala ko, ang sinabi nyo, it has something to do with jade and gold, right? Hindi ba yun? Partly. Pero yun yung naaalala ko sa sinabi nyo na parang panlaban siya and they talk to, parang nagko-consult sila with white witches. Yes. Parang pangontra. Oo, pangontra. Yun yung mga side na hindi natin alam tungkol sa mga politiko. Kaya pala, kolekta sila ng kolekta ng mga Talyano gold na yan. Political. Political. And they also have jade, di ba? Kasi daw, ayun, pangontra yon sa kulam. Mga Talyano. Ayan, so... Kaya kayo, para maiwasan nyo ang kulam, bumili na kayo ng gold sa ano. Nag-promote pala yan ng pawn shop. Ay, what's up ni Chubby? Hindi sa kanya. Ay, hindi ba? Oo, hindi. Anyway. Ayan. So maraming salamat, Fixer, sa pag-share ng kwento. Ngayon, Paps, ano na bang ano nyo? Nga pala, si Fixer tawag namin sa kanya dahil yun yung character na pinaka parang iconic dun sa... Ano ba? Anong tawag niya dito ni James eh? Parang sa universe ng ano? Sa Learn ng Book of Bad Ideas. Sa Learn ng Book of Bad Ideas. Siya yung pinaka ano dun. Pinaka si San Goku dun eh. Lahat nagagawa. Actually, may pangalan ako as Steve. Kaya kung may kailangan kayo sa LTO, joke lang. Ibang klaseng fixer pala. Mali. Diba? Ibang Fixer to. Uy, joke lang yun ha. Baka seryosuhin yun. Tsaka meron din kaming collaboration with Book of Bad Ideas before. And sana maulit-ulit kasi sobrang soon yan, namiss sir. na. Kailangan ng konting sipag. Ayan. Follow nyo yung Book of Bad Ideas sa YouTube and then Spotify kasi grabe yung mga kwento na yan. Lahat ng kwento na nababasa or napapakinggan nyo at napapanood nyo galing sa utak ni Fixer. Ay, hindi naman sa akin lahat. Si Mrs. din nagsusulat. Ng Book of Bad Ideas pala. Thank you, sir. They're very unusual, di ba? Parang something na hindi mo maririnig sa normal na horror story, ganyan. Bigyan nyo lang siya ng word, maiisip na, ay, pwede nung gawan ng ano yan, horror story. Isipin nyo, paa na mabaho. Yung mga yung luga. Ano yung Tagalog na luga? Ay, luga na Tagalog. Luga, yan. Thank you. Ayun. At sana, si Ate Bebs, kung gusto nyong mag-collab, no? Hindi po. Yung next na story, sama natin si Ate Bebs. Yun. Paano hindi? Di ba kasi kahapon, di ba, parang siya yung nagsasound, sa atin. Ako na pala bahala sa inyo. Boosh! Ganun. So, yun. Ang dami ng energy, ano ba yan? Horror nga pala tayo, no? Ayan, Tito James, ano ka ba? Ano ba? Ano bang ano natin? Gusto namin gawin na parang ituloy yung plan natin na pero alam ko medyo mahaba yung episode. Magbe-break lang kami sandali. Tapos sa susunod na episode ba o dito sa episode na to? Nakakailang oras na ba tayo? 1 hour. 1 hour na. So
Sa susunod na episode, makikita nyo. Paldo-tong ang mga to. Paldo. Gatas na gatas. Kawawang Ate Bebs at Fixer. Hanggang December na ata episodes niyo, sir. Okay. Pasensya na kayo. Siguro ano bang gusto nyo next episode natin? Conspiracy theories? Hindi na ba tayo mag-ano? Separate pa yon, gatas na gatas nga eh. Pero hindi. Siguro ganito na lang. Kasi ang pinaka-goal naman talaga dapat is yung paranormal investigation na hindi natin masyadong nagawa dahil may restrictions tayo. Papalanuin natin yung next na episode, pero for sure makakasama pa rin natin si Ate Bebs at si Book of Bad Ideas sa susunod na mga episodes. Hindi man dito, pero for sure makasama natin sila sa studio para mas madami. Kung meron kayong mga request na pag-usapan, i-comment nyo below. Pero make sure na naka-follow din kayo sa kanila kasi yung content namin is pahapyaw pa lang yan sa kung ano talaga yung separate na contents na ginagawa nila. So yun na nga. Ano nga? Ito yung papag-plug mo si Sir Fixer. Sige. Okay na, nag-plug na kanina. Pero yun nga, lahat ng links ng mga social media accounts ng Book of Bad Ideas ni Ate Bebs at namin, nandyan sa description box. Make sure na supportahan nyo yung horror community kung gusto nyo pa ng mga ganitong klase ng content kasi pag nagsama-sama yung mga ganito, mas magandang output yung mabibigay namin sa inyo. So yun. May gusto ko pa bang idagdag, Fixer? Hindi, dagdag ko lang kasi pag nagsama-sama tayo, mas malakas yung power. Oo. Konti na lang kaya natin isang politiko. Baka isa lang. Tama. Hindi tayo Political nga tayo. Political tayo. Oo. Ayun. Leche. Hindi, nagugutom na kasi ako, nangihina ako. So yun, maraming salamat ulit sa panonood ng episode na to. I hope you enjoyed. Yung setup namin na to, ito yung talagang gusto namin nung nagsistart pa lang kami. Pero kung may comments kayo about this episode, don't worry kasi babalik pa rin naman tayo dun sa usual na setup natin. Special lang tong episode na to dahil nandito tayo sa Teachers Camp sa Baguio. Scary. Yun, so kung nanonood pa kayo hanggang ngayon, make sure na nakasubscribe kayo sa aming lahat. At yun lang, maraming salamat sa panonood. Again, my name is Tito Ian. Ako naman si Tito James na gutom na. And I'm Ate Bebs. I'm Steve. At kami ang The Red Door Podcast PH. Bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.